Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Normal na sa pamilyang Pilipino ang pagkakaroon ng minsang mga pagsasalo-salo kahit na nasang lupalo pa kayo ng bansa. Ngunit, paano kung ang simpleng bakasyon ng iyong pamilya sa isang probinsya ang siyang magiging sanhi ng isang hindi mo makakalimutang karanasan sa iyong pagkabata? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Amira, 23 years old na nakatira dito sa Rizal. Bilang tambay po ako sa YouTube at sa ibang viewing platforms tulad ng Spotify, aksidente ko pong napakinggan ang inyong programa. Simula nga po noon ay talaga namang inaabangan ko na ang istorya sa inyong programa. Mapadrama man yan o horror. Pero syempre, as a horror lover, favorite ko pa din po ang mga nakakatakot na istoryang binabahagi ng ibang mga letter sender ninyo. Naniniwala po ako na karamihan sa mga nagsishare ng story sa inyo ay tunay talagang nakaranas ng mga kababalaghan, hindi lamang dahil sa mga multo kundi pati sa ibang mga nilalang at elemento na tila bibihira na nga po nating marinig o makita sa ngayon. Pero tulad nga po ng madalas ninyong sabihin, hindi porket hindi natin sila nakikita o naririnig ay hindi na sila totoo. Isa po ako sa mga taong magpapatotoo na talaga pong may mga kakaibang nilalang na kasama nating namumuhay sa mga lugar na ating tinitirhan. Isa din po kasi ako sa mga nakaranas nito. At dahil karamihan nga po sa mga nagpapadala ng liham sa inyo ay tungkol sa mga ganitong bagay ang kwento, ay naisipan ko na rin pong maglakas ng loob na magpadala ng aking istorya. Hindi po ako sigurado kung mapipili ninyo ang aking kwento, pero if ever man po na maibigan ninyo ang aking istorya, ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Ako po ay dito na lumaki sa probinsya ng Rizal, ngunit sila mama at papa ay sa Capiz po talaga lumaki. Sa isang lugar lamang sila nakatira noon at dahil magkakabata ay nagka-developan at ngayon nga ay naging mag-asawa. Lumipat lamang po sila dito dahil tila may kinakaayawan silang mga paniniwala sa kanilang lugar na kinalakhan. Kung ano yun ay hindi ko po agad nalaman hanggang sa dumating nga yung time na kinailangan naming umuwi doon nung ako'y 8 taong gulang pa lamang. Pinauwi kasi noon sila mama at papa ng kanilang mga kamag-anak. Namatay kasi ang isa sa mga tito ko sa side ni papa. Kaya naman naisipan na rin nila mama na magbakasyon doon. Matagal na din kasi simula nang nakauwi sila dito. Mga ilang araw lamang matapos nga ang sabihin ng mga kamag-anak nila ang balita ng pagkamatay ng aking tito ay nagbiyahe na kami pauwi. Medyo matagal-tagal din ang binahe namin bago kami nakarating sa kanilang lugar. Medyo hindi pa ganoon ka-develop ang lugar nila papa at mama at nasa liblib pa itong bahagi ng probinsya. Pagdating namin ay bukas palad kaming sinalubong ng mga kamag-anak ni papa. Habang ako naman ay tahimik lamang na nakamasid sa kanila. Hindi ko naman kasi nakalakhan ang mga kamag-anak namin doon. Kaya parang wala lang sa akin ang ganong mga pagtitipon nila. Medyo inis pa nga ako dito dahil imbes na nasa amin ako at nakikipaglaro sa aking mga kaibigan ay heto ako ngayon at nasa probinsya na wala naman akong kakilala. Sapagkat medyo nakakaboring para sa akin ang usapan nila ay nagpaalam ako kay mama na lalabas muna saglit upang doon tumambay. Medyo mas kaunti kasi ang tao sa labas kumpara kapag nasa loob ka. Pinayagan naman ako ni mama basta huwag na huwag daw akong lalayo dahil baka may mangyaring hindi maganda sa akin, lalo pa nga at dayo lamang ako doon. Agad akong lumabas doon at naglibot-libot sa paligid. In fairness naman ay malamig sa kanila at fresh talaga ang hangin.
Nagtitingin-tingin lamang ako doon nang may biglang lumapit sa akin na isang medyo nasa 70s na siguro, matandang lalaki yon. Medyo lumayo ako ng kaunti sa kanya dahil parang nalalansahan ako sa amoy niya. Nagtatanong ito sa Bisayang lengguwahe kaya naman hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Mukhang napansin nito na hindi ako nakakaintindi ng lengguwahe nila kaya naman sinubukan niyang magtagalog. Medyo hirap pa nga siya nung una pero naintindihan ko naman kahit papaano. Tinatanong nito kung sino ako at bakit parang ngayon lamang niya ako nakita sa lugar na yon. Sinagot ko naman siya na nagbabakasyon lamang kami doon ng aking mga magulang. Nag-usap pa nga kami noon ng lolo na yon at mukhang wala kasing ibang gustong makipag-usap sa kanya. Ewan ko ba kung bakit pero nang magkita kami ng mga tao na nasa lamay na nag-uusap ay agad nilang tinawag ang mama at papa ko. Mabilis na lumabas sila mama at niyakap ako palayo sa matandang lalaki. Medyo nagtataka ako sa kilos nila mama dahil hindi naman sila ganon sa ibang strangers na kumakausap sa akin. Galit pati ang tingin nila sa lolong kumausap sa akin samantalang wala naman itong ginagawang masama. Sinabi ko nga noon kay mama at papa na mabait naman si lolo. Kinausap lamang niya ako at hindi niya ako inaaway. Akala ko kasi kapag sinabi ko ang bagay na yon ay hindi na sila magagalit pa. Ngunit nagkamali ako. Sinigawan pa nila si lolo na huwag lumapit sa akin at layuan ako. Nakatingin lamang sa kanila ang lolo na yon bago tuluyang umalis na. Pagkaalis niya ay napagalitan din ako nila mama at papa. Bakit daw ako nakikipag-usap sa hindi ko naman kakilala? Napayak na lamang ako dahil sa totoo lang po ay hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa kong kasalanan. Nang makita naman ito ni mama ay medyo nawala ang galit niya. Mahigpit lamang niya akong binilinan na kapag nakita ko daw ang lolo na yon ay huwag na huwag akong lalapit dito dahil masamang tao mano ang naturang matanda. Kahit na hindi ako naniniwala kina mama na masama siya ay sinabi kong susunod na lamang ako sa kanila. Ayoko din kasing mapagalitan nila muli ako. Hindi na rin naman ako nilapitan ulit ng lolo na yon hanggang sa mailibing ang aking tito. Hindi agad kami umuwi nila mama noon dito sa Rizal dahil may mga asikasuhin pa daw sila ni papa dito. May mga pinsa naman ako na kaidaran ko kaya naman kahit papaano ay nawala na rin ang inis ko noong una na wala akong makalaro. Madalas nga dahil wala naman sa tinutuluyan naming bahay sila mama at papa ay sila ang kasama ko. Kung saan nila ako ginagala sa kanilang baryo and sa totoo lang ay nag-enjoy naman ako sa mga pinupuntahan namin. Minsan nga ay sinasama nila akong mamitas na mga bunga sa puno na noon ko lamang din naranasan. May mga kasama naman kaming mga pinsa namin na medyo malaki na kaya panatag din sila mama na iwanan ako sa kanila. Okay naman nung una ang lahat pero isang araw kasi ay muli ko na namang nakita yung lolo na kumausap sa akin noong lamay ng aking tito. Nakatingin ito sa aming magpipinsan habang naglalaro kami. Parang pinag-aaralan ba ang bawat galaw namin. Sa akin naman ay wala lang yon dahil hindi naman siya lumalapit talaga sa amin. Nakatingin lamang siya habang naglalaro kami. Pero para sa mga pinsan ko na malalaki na, kita ko ang takot sa kanilang muka at agad kaming inilalayo sa kanya. Muli ay nagtaka ako sa kanilang kilos. Napapaisip ako kung anong meron kay lolo at bakit gano'n na lamang silang makaiwas dito. Dahil kaya amoy malansa ito? Ito ang mga katanungan sa aking isipan ng mga panahong yon. Hindi ko tuloy napigilan ng aking sarili na magtanong sa mga pinsan ko kung bakit gano'n na lamang silang umiwas sa matandang lalaki na yon. Agad naman yung sinabihan ng isa sa mga malaki ko ng pinsan na aswang daw kasi ang matandang yon. Kung hindi daw ako pamilyar sa mga aswang, sila daw ay yung mga nilalang na kayang mga nyong hayop at nang bibiktima ng mga hayop o tao. Kinakain umano ng mga ito ang buhay
ang kanilang biktima. Isa nga daw sa mga ito, ang matandang lalaki na yon, ay naman manahin ang kanyang mga anak at apo ang pagiging aswang nito, kaya doon ito sa baryo nila naghahanap ng maaring pasahan ng kanyang sumpa. Baka daw kaya ako kinakausap nito ay dahil sa pag-aakalang dahil dayo ako doon ay papayag ako sa kanyang kagustuhan na maipasa ang pagiging aswang niya sa akin. Talaga namang natakot ako matapos sabihin ng mga pinsan ko ang bagay na yon. Siyempre sa bata kong isipan ay ayokong maging isang nilalang na kumakain ng tao. Kaya naman after nga noon ay umiwas na din ako sa matandang lalaki na yon. Kapag nakikita ko ito ay literal na tumatakbo ako papalayo. Hanggang sa isang araw ay napansin namin na hindi na namin nakikita pa ang matandang lalaki na yon na madalas ay nakamasid sa amin. Akala namin noon ay nagsawa na itong pagmasdan kami. Ngunit nagulat na lamang kami dahil may mga nagsidatingan na mga hindi naman namin kilalang mga tao. Parang may inaasikaso ang mga ito. Dahil medyo bida-bida ako noon ay lumapit ako sa isa sa mga taong yon. Nagtanong ako sa kanila kung bakit nandun sila. Nakangiti naman itong sumagot na dahil daw namatay ang kanyang lolo kaya sila naroroon. Ipinakita nito ang litrato ng kanyang lolo at nagulat naman ako nang makita ng nasa larawan ay ang iniiwasan naming matandang lalaki. Dahil bata pa nga ako ay medyo wala din talagang preno ang bibig ko. Kaya naman nasabi ko sa kausap ko na ay lolo mo yung aswang. Nang marinig nito ang tanong ko ay nawala ang ngiti niya at tinalikuran na lamang ako bigla. Ang mga pinsan ko naman ay agad akong sinaway at sinabing hindi tama ang aking ginawa. Medyo na-guilty naman ako sa sinabi ko kaya niyaya ko sila mama na pumunta sa lamay ng matandang lalaki upang humingi ng tawad sa aking mga nakausap. Ayaw pa nga ni mama nung una na pumunta doon pero dahil na din sa pamimilit ko ay pumayag din siya. Pagdating namin ay iilan lamang ang mga taong naroroon. Tila mga kamag-anak lamang ata talaga ang naroroon. Hinanap ko naman kaagad ang taong pakay ko. Nang makita ko siya ay agad akong lumapit sa kanya. Nahihiya pa nga ako nung una pero si mama na ang kumausap sa kanya at nagsabing nagpunta kami doon upang humingi sana ako ng tawad sa mga nasabi ko noong nagkausap kami. Mukhang mabait naman ito kaya naman pinatawad niya ako. Nagpasalamat din ito sa amin dahil sa lahat daw ng mga taga-baryo na nakatira doon ay kami lamang ang nagpunta sa burol ng kanyang lolo. Isang araw lang naman daw nila itong paglalamayan bago ilibing. Hindi naman na namin sinilip ang kabaong ng matandang lalaki. Nakasarado rin kasi ang kanyang kabaong matapos nga namin siyang bisitahin. Isang araw matapos nga siyang paglamayan ay nabalitaan namin na nilibing na siya. Masaya pa nga ang mga matatandang taga roon dahil sa wakas daw ay nawala na ang salot sa kanilang lugar at napapanatag na ang kanilang kalooban. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi inakala na ang pagkawala pala ng matandang lalaki ang siyang magiging hudyat ng simula ng isang mas malaking bangungot para sa kanilang baryo. Makalipas kasi ang ilang araw, matapos mailibing ang matandang lalaki ay bigla na namang nagkaroon ng ilang mga insidente ng pagkawala ng mga alagang hayop sa lugar nila mama. Maraming mga may-ari ng mga hayop na yon ang nagagalit sa kung sino mang nagnanakaw ng kanilang mga alaga. Wala naman silang matukoy na tao dahil tuwing gabi ito umaatake at walang nakakakita kung sino talaga ang salarin. Ang ipinagtataka daw nila kahit na isang ingay sa mga hayop ay wala silang naririnig. Parang sa gitna ng tahimik na gabi ay bigla na lamang nawawala ang mga alaga nilang hayop. May ilang matatanda doon na nagsasabi na noon daw nangyayari lamang ang ganon sa tuwing umaatake ang aswang sa lugar nila. Hindi naman na nakikisali pa sa ganong mga usapan sila mama dahil 2 linggo na lamang naman kaming mananatili doon. At babalik na din kami dito sa Rizal.
Basta kami noon ng mga pinsan ko ay sinusulit na lamang ang mga nalalabing araw na magkakasama kami at magkakalaro. Baka matagalan kasi ulit bago kami makabalik sa Capiz dahil nga nawala na ang sinasabi nilang aswang kuno sa kanilang baryo. Nagpa siya ang mga pinsan ko na dalhin ako sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi daw kasi sila doon nagpupunta masyado, lalo na kapag hapon dahil pinapaniwalaang doon umaatake ang aswang. Nang makarating kami doon ay mas marami kaming nakitang mga namumungang puno at mas malawak ang aming takbuhan. Yun nga lang ay tila may kakaibang amoy sa lugar na yon. Alam niyo yung amoy ng nabubulok na karne. Ganon ang amoy sa lugar na yon. Pero dahil nga enjoy kami sa aming paglalaro ay nagpasya kaming magtagu-taguan noon. Marami naman kasing mapagtataguan doon. Tuwang-tuwa pa nga ako noong nagtatago sa malalagong damuhan. Humahagik-hik ako habang nakikita ko na dumadaan lamang sa harapan ng pinagtataguan ko ang aking pinsan. Naghihintay ako doon nang mula sa aking likuran ay parang nakarinig ako ng isang angil ng aso. Napalingon agad ako sa aking likuran ngunit wala naman akong nakikitang anumang hayop dito. Medyo nakakaramdam na ako ng takot dahil nga baka mamaya ay may kung anong mabangis na hayop ang biglang sumulpot dito. Tatayo na sana ako noon at magpapataya na lamang sa aking pinsan nang bigla kong marinig ang sigaw ng isa sa mga pinsang ko na kalaro namin. Napapunta kaming lahat na magpipinsan sa kanya. Naabutan namin siyang namumutla sa takot, Papa Dudut. Kung ako siguro ang nasa sitwasyon niya ay ganoon din ang aking magiging reaksyon. Sino ba naman kasing hindi matatakot kung makakita ka ng isang bangkay ng hayop na akala mo ay nilapa ng kung anong mabangis na nilalang. Ang nakakakilabot pa doon ay parang ubos na ubos ang dugo ng hayop na yon. Agad naman siyang inalis sa kanyang pinagtataguan at mabilis kaming bumalik sa bahay nila upang sabihin ang aming nakita. Nang marinig yon ng kanyang mga magulang ay agad silang nagsama ng ilang mga kalalakihan mula sa baryo upang suriin ang buong kagubatan. Gabi na nang makabalik sila. Kitang-kitang takot sa mga mukha ng mga taong sumama sa paggalugad sa gubat. Ilang mga matatanda doon ang lumapit sa kanila at nagtanong kung anong nangyari. Dahil medyo chismosa nga kami ng mga pinsan ko ay nakiusyoso kami sa kanilang usapan. Ayon sa kanila ang labi ng hayop na nakita doon ay isa sa mga nawawalang hayop sa kanilang lugar. Nang halugugin nga nila ang ibang bahagi ng kagubatan ay nakita pa nila doon ang ibang mga hayop na nawawala. Patay na mga ito at gutay-gutay ang mga katawan. Parang hindi lamang daw ito gawa ng isang normal na hayop dahil sa itsura ng katawan ng mga ito. Isa pa ay tila sinaid ng sinumang lumapa sa mga ito ang lahat ng dugo ng mga hayop na yon. Kitang-kita namin ang takot sa mukha ng mga matatanda sa aming lugar at ayon sa kanila ay mukhang hindi na naipasa ng aswang ang kanyang binhi sa sinuman kaya naman nagbabalik ito bilang isang amalanhig. Dahil naroon din naman ang aking mga magulang ay tinanong ko sila kung ano nga ba ang amalanhig. Sinabi ng mga ito na ang amalanhig daw ay isang uri ng aswang na mayahalin tulad sa isang vampira. Ito mano yung mga aswang na hindi na ipasa ang kanilang binhi bago sila namatay kaya naman muli silang nabuhay. Ganon naman daw kasi ang mga aswang. Hindi ito basta-basta namamatay hanggat hindi nila na ipapasa ang binhi nila sa ibang tao. Matapos ngang mag-usap na mga tao doon ay nagsibalikan na rin kami sa aming mga bahay. May ilan lamang mga kalalakihan ang naiwan upang maglibot at magbantay sa baryo. Ayon sa mga matatanda habang maaga pa ay kailangan na umanong mapuksa ang amalanhig na gumagala sa kanilang lugar. Para sa akin ay wala naman yon ng mga panahong ito. Ano ba naman kasi ang malay ng musmos na kagaya ko sa ganung mga bagay, hindi ba? Basta ko ay nakikinig lamang. Nang gabingang yon ay wala akong pag-aalinlangan na natulog. Mga bandang madaling araw siguro noon nang makaramdam ako ng uhaw.
Ginigising ko pa ang mama at papa ko noon dahil nauuhaw ako, ngunit ayaw talagang tumayo na mga ito. Kaya naman ako na lamang ang tumayo at pumunta sa kusina. Pabalik na sana ako noon sa aming silid nila mama nang makarinig ako ng kaluskos sa may bandang bahagi kung nasaan ang bintana sa kusina. Dala na nga din ang kuryosidad ay pumatong ako sa patungan ng mga gamit doon at sumilip sa kakaunting siwang na nakita ko. Nung una'y wala naman akong nakikita na dahilan ng mga kaluskos. Pero lang saglit pa nga mula sa may madamong part ng aming tinutuluyan na bahay ay nakita kong lumabas doon ang matandang lalaki na noon lamang ay alam kong namatay na. Parang hirap itong gumalaw at ang itsura nito ay parang nabubulok na. Umalingasaw nga at pumasok sa siwang sa bintana ang masangsang na amoy ng nabubulok na katawan ng matandang lalaki habang naglalakad-lakad siya. Tumutulo din ang laway nito mula sa kanyang bibig. May hila-hila itong patay na hayop na bukas ang tiyan na siyang nagdala ng takot sa akin. Dahil natakot nga ako ay agad akong tumakbo patungo sa silid namin nila mama at pilit ko silang ginigising habang naiiyak na ako. Nang malimpungatan nga sila ay nakita nila ang takot sa itsura ko. At agad silang napabangon at nagtanong kung ano nangyari sa akin. Sinabi ko naman sa kanila na nakita ko yung matandang lalaki sa may bandang bintana sa kusina namin na may dalang patay na hayop. Nilarawan ko din sa kanila ang itsura nito. Agad namang bumangon si Papa at ginising din ang asawa ng kapatid niya. Dala-dala nga ang mga itak nila ay nagtungo sila sa lugar kung saan ko nakita ang matandang lalaki. Kami naman ang tita at mama ko ay naiwan sa loob ng bahay habang naghihintay na bumalik sila. Ilang saglit lamang ay nakabalik na rin naman sila. Hindi na daw nila naabutan ang matandang lalaki na sinasabi ko. Pero doon sa tinuro kong lugar ay may naiwan ngang masangsang na amoy at bakas ng dugo. Sinabi na rin naman daw nila sa nakita nilang nagroronda ang insidenteng yon. Kaya naman baka maglibot na rin sila malapit sa lugar kung saan ko nga nasilayan ng naaagnas na matandang lalaki na yon. Kinabukasan nga ay naging usap-usapan ang nakita kong matandang lalaki na naagnas. Ayon sa mga matatanda ay isa nga itong amalanhig. Ito man marahil ang siyang may sala sa nagaganap na pagkawala ng mga hayop na kanilang mga inalagaan. Nagpa siya ang mga kalalakihan sa baryo na mas paigtingin nga ang paggalugad sa kagubatan upang makita ito dahil sa gabi lamang ito lumalabas. Tanong naman ang tanong sa akin ang mga pinsan ko dahil nga sa nangyari sa akin, ako naman ay kinuwento ko lamang ang lahat ng aking mga nakita. Ewan ko ba naman kung anong pumasok sa isipan ng aking mga pinsan at nakabuo ng plano ang mga ito na hanapin ng araw na yun din ang naturang amalanhig. Dahil nga narinig nila na sa gabi lamang ito umaatake ay hindi naman daw kami nito papakialaman dahil maliwanag pa naman. Ayaw ko pa nga noong una dahil nakakatakot ang itsura nito, pero dahil inasar ako ng mga pinsan ko na duwag daw, pala ako ay napilitan akong sumama sa kanila. Sabi ng nakakatandang pinsan namin, kung sakaling makita namin ang amalanhig at habulin kami nito, maghanap daw kami ng nakabalikong puno at tumakyat dito o di kaya naman ay mabilis na tumakbo ng pasigsag. Yun naman ang narinig niyang bili noon ng mga matatanda sa mga bata kapag nagkukwento nga ang mga ito tungkol sa mga aswang. Kami naman ang mga kaidarang kong pinsan ay tango lang ng tango. Hindi naman namin nakalain na seryosong sitwasyon pala ang aming kakaharapin sa pagpasok at paghahanap namin sa naturang amalanhig na yon. Nagsimula na nga naming baybayin papadudot ang kagubatan. Kapit-kapit pa kami noon para walang mahiwalay sa amin. Doon kami nagsimulang maghanap sa lugar kung saan namin nakita ang mga labi ng mga hayop na pinapaniwala ang kinain nga ng amalanhig. Kanya-kanya kaming ikot doon kahit pa nga natatakot kami. Abala kami sa paghahanap nang makarinig ako ng isang tawag ng aking pangalan. Boses yon ng isang pinsan ko. Hinanap ko ang pinanggalingan nito. Nagmumula yon sa madamong lugar sa gubat.
Dahil nga boses ito ng pinsan ko ay pinuntahan ko naman din kaagad siya. Patuloy naman ang ginagawa niyang pagtawag sa akin pero habang papalapit ako ng papalapit sa pwesto niya ay napapansin ko ang palakas na alingasaw ng masangsang na amoy. Naiinis pa nga ako noon dahil pinapupunta niya ako sa mabahong lugar na yon sa gubat. Malapit na sana ako sa aking destinasyon nang biglang may tumawag sa akin sa likuran. Paglingon ko ay nakita kong nagtatakang nakatingin sa akin ang pinsan ko na kanina lamang ay tumatawag sa akin patungo sa masangsang na lugar na pupuntahan ko sana. Nagpabalik-balik pa ang tingin ko sa pinsan ko na nakatayo sa aking likuran at doon sa may damuhan na muntikan ko na sanang suungin. Nakaramdam na ako ng kaba dahil pumasok sa aking isipan na ang amoy na yon ay kaparehas ng amoy sa nakita kong naagnas na matandang lalaki. Mabilis akong lumayo sa lugar na yon at ewan kung namamalik mata lamang ba ako pero parang nakita ko sa mataas na bahagi ng damuhan ay may mga matang nakamasid sa akin. Pagkalapit ko sa aking pinsan ay tinanong ako nito kung ano ang ginagawa ko sa bahaging yon ng gubat. Sinabi ko naman sa kanya na tinatawag niya ako kasi narinig ko ang boses niya kaya pumunta ako. Nagtataka lamang siyang tumingin sa akin sabay sabing papaano raw mangyayari yon nandun siya kasama ang iba naming mga pinsan. Sabay ba kaming napatingin doon sa pinanggalingan kong lugar. Talagang napasigaw ako noon nang makitang nakatayo na doon ang amalanhig na hinahanap namin. Naglalaway itong nakatingin sa amin at parang galit na galit ito. Kitang-kita namin kung paanong gumagapang ang mga uod sa kanyang katawan at parang may malagkit na likidong umaagos sa kanyang naaagnas na katawan. Mas nakakatakot pala kapag nakita mo ito ng malapitan. Dala na nga din ang takot namin ay nagkanya-kanya na kaming takbo palabas sa kagubatang yon papadudot. Sigaw nga kami ng sigaw ng tulong dahil medyo nasa malalim na bahagi nga kami ng gubat. Sumisigaw naman ang pinsan namin na gawin naming pasigsag ang aming takbo upang hindi kami mahabol ng amalanhig. Mabilis naman naming ginawa ang kanyang sinasabi. Naiyak na ako noon dahil paglingon ko ay nakasunod pa rin ito sa amin. Mabagal ang tila naninigas na katawan nito pero nakahabol pa rin ito sa amin. Nakikita ko ang aking mga pinsan na ginagawa din ang kanilang makakaya para makalayo sa amalanhig na humahabol sa amin. Akala namin ay tuwing gabi lamang talaga ito umaatake ngunit dahil siguro sa madilim sa bahaging yon ng kagubatan kaya nagagawa nitong makakilos. Ilang sandali pa nga ay nakalabas na kami sa kagubatan. Pawis na pawis kami at hingal na hingal pa. May ilang mga matatandang nandoon at takang-taka na nakatingin sa amin. Nang makita namin sila ay agad kaming nagsabi na alam namin kung saan makikita ang amalanhig dahil nakita namin ito sa kagubatan. Imbis na magpasalamat sa amin ang mga matatandang nandoon ay pinagalitan pa nila kami. Napakadelikado raw ng ginawa namin dahil hindi biro ang mga amalanhig. Kaya umano nitong gayahin ang sino mang kakilala namin na nakasalamuhan nito upang mabitag kami patungo sa kanyang pinagtataguan at doon ay kainin. Pinauwi nila kami sa aming mga bahay habang ang ilang mga kalalakihan naman na nandoon ay pinuntahan ang lugar na sinasabi namin. Kinagabihan nga pagka-uwi nila mama at papa ay pinagalitan nila ako at pinagbawalan ng muling pumunta sa gubat. Upang hindi na rin daw ako kung saan-saan pa magpunta ay nagpasya sila na agahan ng uwi namin. Kinagabihan nga ay napag-alaman namin na natagpuan nga ng mga taga roon ang tila pinagtataguan ng amalanhig tuwing sumasapit ang umaga ngunit wala na ito doon. Hanggang sa makaalis nga kami sa probinsyang iyon nila mama at papa ay hindi na kami bumalik na mga pinsan ko sa kagubatan sa takot na makuha kami ng amalanhig. Wala naman na kaming naging balita pa kung nahuli ba ng mga taga-baryo ang naturang aswang. May mga pagkakataon na nagbabakasyon pa din kami sa Capiz kapag may time ngunit nang lumaki na nga ako at nagsimula ng mag-aral sa Maynila ay hindi na ako nakasama kina mama doon. Hanggang ngayon na malaki na ako ay hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang kaganapang yon. Parang panaginip lamang ito na dumaan sa aking buhay ngunit alam ko sa sarili ko na ito ay may katotohanan dahil nakita mismo ito ng aking mga mata. Kahit nga ngayon ay medyo takot akong magpunta sa mga magugubat na lugar dahil sa
na experience ko na yon. And hopefully sa pagdaan pa ng panahon ay tuluyan ng mawala ang aking trauma sa pangyayaring yon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong oras. Lubos na gumagalang, Amira. Minsan ang mga inaakala po nating mga simpleng paniniwala lamang na mga matatanda ay posibleng maging isang katotohanan sa ating buhay. Tulad nga ng sinabi ng ating letter sender, hindi lahat ng bagay na hindi mo nakikita ay nangangahulugang hindi na totoo. Minsan sila ay nagkukubli lamang at naghihintay ng pagkakataon kung kailan muli silang makakalabas mula sa madilim na lugar na kanilang kinakalagyan. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayo mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.